ikaw na ang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa bawat isa na masisigasig na patuloy na sumusubaybay ng programang ito, ang ating programang araw-araw na pagpapala. So, kumusta po? Kumusta pong muli ang bawat isa sa atin? Panibagong taon, syempre 2025, for sure marami pong pagpapala ang nakalaan para sa atin. Amen po ba? Praise God. So tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po Lord sa araw na ito na muli binigyan mo po kami Panginoon ng panibagong kalakasan na nagmumula sa iyo, Lord God. Thank you Lord for everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So sa araw na ito ay itutuloy ko pong muli yung na-share ko nung nakaraang na ang title po ay Kung Papaano Tayo Pagpalain ng Ating Diyos. How to be blessed by God. So, ito po ay hango pa rin po sa aklat o sa Psalms chapter 1, verse 1 to 6. At muli babasahin ko po para mapaalalahanan po tayo. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo na masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya'y nakalaan, siya ihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Amen. Praise God. So, balik-aralan po natin yung tatlong naibahagi ko nung nakaraan na tatlong bagay na dapat nating gawin para tayo po ay patuloy na pagpalain ng ating Diyos. Yung number 1, we must saturate ourselves to God or mamuhay po tayo ng mga bagay mula sa ating Panginoon. And number 2, we must situate ourselves to the living God. So dapat po palagi tayong naglalaan ng oras sa ating Panginoon. Mahalaga po na tayo ay naglalaan ng oras sa Kanya. At ang number 3, satisfy yourself with God's Word. So, bigyan po natin ng kasiyahan ang ating sarili sa salita ng ating Panginoon. At ngayon naman po ay dadako po tayo sa kaapat na bagay na dapat nating gawin para maranasan po natin ang pagpapala mula sa ating Diyos. Ang number 4 po ay separate yourself from the world. So, ang babala po sa atin sa binasa po nating sa awit ay huwag daw po tayong lalakad, uupo o tatayo sa daan ng mga ungodly. Opo, pwede po tayong makisama sa kanila, pero huwag po tayong makikisama o gagayahin natin ang kasamaan nila. Alam po ng dyablo kung paano po tayo pinagpapala ng Diyos. At alam din po niya kung paano naman niya tayo paghihirapin. At alam din po niya kung paano niya tayo mabibihag. Kaya tayo po ay patuloy na maglaan at lumapit sa ating Diyos. Nang sa ganoon ay layuan tayo ng gawa ng masama. Amen po ba? Iwasan po natin na tayo ay makisama sa mga tao. Iwasan po natin na tayo ay makimarites kasi
Kumbaga, meron tayong kakilala na nakapagkwentuhan, nakipagmarites. So, nakiisang-ayon na rin po tayo sa kanya. Iwasan po natin na tayo ay makipagchismisan o makimarites. Iwasan din po natin na tayo ay makipagtalo at kung ano pa man. Sa halip, sundin po natin ang kabanalan. Sundin po natin ang pananampalataya sa ating Diyos. At nasa ganon, makita po sa atin ang prutas ng banal na espiritu. Amen po ba? Iwasan po natin na tayo ay makisama sa mga tao na kung saan alam naman po natin na masama ang ginagawa nila. Sa halip, patuloy po tayong makita sa atin yung prutas ng banal na espiritu. At the same time, patuloy na tayo ay nagle-level up yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. So, ang ikalima naman po, sanctify yourself in the truth. So, sabi po sa John 17:17, sabi po dito, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Hayaan po natin na ang salita ng Diyos ang maglinis ng sa ating pag-iisip, motivate at pangunawa. So, nangyayari po ito kapag tayo po ay patuloy na nagme-meditate o patuloy na nagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Amen. Hindi lang po yung basta na lang tayo nagbasa ng salita ng Diyos at pagkatapos ay wala lang. So dapat i-meditate po natin ang salita ng ating Panginoon. At the same time, unawain po natin kung ano ang nakasaad o nilalaman sa salita ng ating Panginoon na ating nabasa. At i-meditate po natin at ito ay ating isapamuhay. Amen. So ang ika-6 naman po, submit yourself to God. Unawain po natin ng mabuti na ito ay patuloy na pagpapasakop kung ano po ang ipinagkakatiwala natin sa ating Panginoon. At hingin po natin na sa biyaya ng Diyos na ang puso natin, kaluluwa, lakas at pag-iisip ay patuloy po nating ma-please ang ating Diyos upang makapamunga po tayo sa lahat ng mabubuting gawa. At dapat po ay nagle-level up po yung kaalaman natin patungkol po sa salita ng ating Panginoon. Dahil ito po ang nagpapalakas sa atin ayon sa kanyang kaluwalhatiang kapangyarihan. Amen and amen. So yon, dito ko po muna ulit tatapusin ang naibahagi ko sa araw nito. At meron pa pong 3 bagay na natitira na dapat nating ginagawa kung paano tayo pagpapalain ng ating Panginoon. Hope and pray na meron po tayong natutunan sa araw na ito at ipagpapatuloy ko po yung 3 pang natitira sa susunod po nating pagkikitan. I pray na patuloy po nating magawa, patuloy po nating mai-apply sa buhay natin ang mga naririnig po natin na sa ganon ay patuloy po nating maranasan ang pagpapala mula sa ating Diyos. Dahil ang ating pong Panginoon, ang nais po sa mga anak niya, sa mga pinili niya, ay patuloy na maranasan ang pagpapala mula sa Kanya. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Father, in Jesus' name, salamat pong muli, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong salita, O Lord God, ay patuloy mo po kaming natuturuan, O Lord God. Salamat po, Ama, nadalangin ko po, O Diyos, na patuloy namin magawa ang nais at kalooban mo, O Lord God. Dalayan ko po, Panginoon, na patuloy mo po kami, Panginoon, O Diyos, ilalayo sa anumang gawa ng mundong ito, O Lord God. Opo, nandyan po ang iba't ibang gawain ng mundo na kung saan ay umaaligid lang po sa amin, O Lord God. Lord, we pray, Panginoon, na mas piliin po namin, O Diyos, na kami ay magpakabanal. Mas pipiliin po namin, O Lord God, na panghawakan po namin, O Diyos, ang mga salita mo, O Lord God. Lord, salamat po, Lord, sa pananampalataya, O Diyos, at patuloy na manangan sa mga salita mo, O Lord God. Salamat po, Ama, sa araw na ito, O Diyos. Dalangin ko po, O Diyos, na patuloy po naming mai-apply sa aming mga buhay, na sa ganon ay patuloy po naming maranasan
kung papaano po kami mapagpala mula sa iyo, O Lord God. Salamat po, O Diyos, sa taong ito, O Lord God, ng 2025 ay meron ka po, Panginoon, ipagkakaloob na maganda, O Diyos, na pagpapala para sa buhay ng bawat isa sa amin na patuloy na nagtitiwala sa iyo, O Diyos. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen.